Hello Tiny Tot Buddies and welcome back to Tiny Tot Reviews. Kapag nagkakasakit yung baby natin, gusto natin syempre tulungan sila to feel better as quickly as possible, 'di ba? So, dito sa video na to, i-share namin yung aming companions during flu season na nakatulong kay baby to recover swiftly and comfortably. So, yung iba dito are experience-based solutions at yung iba naman ay recommended ng pediatrician ni baby. Eto na guys, introducing our companions during flu season na talagang gamit na gamit namin simula nung maliit pa yung aming anak. We have the Young Living Humidifier and Essential Oil, Tiny Buds, Stuffy Chest, and Stuffy Nose Stick-Ons, and yung ating meds kapag merong ubo, sipon at lagnat. And also, syempre, itong ating Cotton Care Cooling Gel Strips. So, ito talaga yung mga i-share namin sa inyo kung bakit ba naging companions namin tong mga to at ano ba yung mga benefits na nakuha namin dito sa mga products na to. So, kapag nagkakasipon si baby, ito yung tandem na aming ginagamit. Dysodrine Drops and Tiny Buds Stuffy Nose Stick-Ons. So, etong si Dysodrine Drops, recommended to ng pedya ni baby. Ayan. So, hanggang ngayon, naka-ano pa rin si baby. Drops kasi itong Dysodrine na to ay pwedeng gamitin up to 2 years old. And, ayun nga, very helpful to para mapabilis yung recovery ni baby. And thanks to Dr. Paul na mabilis naming makausap at machat kapag may problema kami kay baby. Siya yung pedya ni baby from BGC Taguig St. Luke's. So, and eto naman, syempre bilang mga nanay, hindi enough sa atin yung mapagaling lang si baby. So, gusto natin habang nagre-recover si baby, comfortable din siya. So, ito yung partner namin, si Stuffy Nose Stick-Ons ni Tiny Buds. So, ito itsura niya. Ito yung laman niya. Dahil stick-ons nga siya, ayan, yung mga patches na yan, may bawas na siyang isa kasi nagamit na namin. Recently lang nagkasipon si baby. Ito, ever since talaga noong noong very young, like infant pa nun si baby, ito yung ginagamit namin sa kanya. Kasi, guys, alam nyo dito sa Batangas, yung sulasi, yun yung ginagamit namin kapag may sipon para siyang ang purpose niya ay parang inhaler. Nakakaamoy ka kapag inaamoy-amoy mo yung sulasi. Actually, itong stick-ons na to, parang ganun din yung purpose niya. Hindi masyadong nagbabara yung ilong kapag meron nito. Hindi lang siya helpful, aesthetic din. 'Di ba? Para pag nilalagay namin siya sa damit ni baby, parang design lang. And ito, naka-seal siya. Pag binili nyo, meron pa siyang dito. Naka-close pa yung dito. Packaging. Ito, nagupit ko na to eh. So, ayan. Yan. Resealable pack yung kanyang lagayan. Ayan. Pag kunin nyo lang yung patches niya, tapos idikit nyo lang sa damit, or sa swaddle, or sa damit nyo, kung palagi nyo kadikit si baby, para maaamoy-amoy niya. Pwede din sa pillow, kapag kung saan natutulog si baby. And, eto, balik tayo dito. Pakita ko sa inyo kung ano pa meron dito. Ayan, long-lasting, applicable for all ages, as natural ingredients and natural scent. Kahit ako ginagamit ko din to, and long-lasting din talaga yung amoy niya, and natural din yung ingredients niya, based doon sa kanyang ingredient section. So, eto, yung amoy niya ay minty eucalyptus, lavender, and lemon scent. Pakita ko sa inyo yung ingredients niya. Ayan, may 3 klase siya ng oil. So, for us, naging na siya, naging necessity na siya tuwing nagkakasipon si baby. Kasi nga, very helpful ito para mag-recover si baby ng comfortably. Kapag naman nagkakaubo si baby, ito yung tandem na ginagamit namin. Ambroxol Expel Drops at saka Stuffy Chest Stick-Ons. So, si Ambroxol, nirecommend din ito ng pedya ni baby. And, ayun, hanggang ngayon, ito pa rin yung gamit ni baby kasi hanggang din siya. Up to 2 years
then pwede gamitin. Katulad ng kanina, meron ding stuffy chest stick-ons. Itong si Tiny Bud. So, kapag may ubo, ito naman yung ginagamit namin. Pwede din siya for all ages, long-lasting, has natural ingredients, and gentle scent. Pero yung amoy naman nito is cool minty lemon calming. So, di ba minsan tawag dito, kapag nagkakaubo or sipon si baby, minsan may din yan, may kasabayang lagnat. So, kami, kapag nagkakalagnat si baby, ang aming pinaka-companion ay paracetamol. Ito talaga, subok na namin. Kumbaga, few minutes lang after ni baby uminom ng tempra, nawawala agad yung lagnat. I mean, bumababa agad yung temperature niya. So, ito, very good sa amin to si tempra. And meron din kami nitong cooling gel. This one is from Cotton Care. So, strips na siya. And, ito pala, yung lalagyan niya is, din, resealable. So, ito, bukas na to. Ayan, meron siyang zip. Para siyang ziplock. So, open natin. Pakita ko sa inyo. Open natin. Pakita ko sa inyo yung laman niya. So, tsura, aesthetic din. Ayan. Cooling gel strip. So, ito siya. Yung pinaka-gel niya. Kulay blue. And, meron siyang, ayan, may pinaka-cover pa siyang ganyan. Ayan. Malamig siya, guys. Actually, kahit hinahawakan ko lang na ganto-ganto, malamig yan. Tapos, ito, guys, itong cooling gel strip. Dito ko lang nalaman sa Cotton Care na ito pala ay pwede sa neck, forehead, underarm, at saka inner thighs. Akala ko kasi dati talagang pang noo lang siya. So, pwede pala siya sa other parts like sa lieg, sa kilikili, tsaka doon sa may hita. May ibang brand din naman ng cooling gel strip. So, kung ano yung mas prefer nyo, okay lang din. At syempre, mga mami, pag gabi, di ba, minsan, nahihirapan yung anak natin matulog kasi nga barado yung ilong. And yung sipon, medyo tumitigas. So, ito, yung aming ginagamit kapag gabi, kahit naka-aircon kami at malamig yung temperature, gumagamit kami ng humidifier para syempre from the word itself humidify yung environment. At ito, gumagamit kami ng Young Living Oil, spearmint, at napakasarap niyan sa pakiramdam, lalong-lalo na kapag may sipon at ubo. So sa amin, may difference talaga yung naka-humidifier ka kapag gabi versus dun sa hindi kapag may sipon si baby. Kasi kapag hindi kami nag-humidifier, pag may sipon si baby, pagising sa umaga, barado yung ilong niya tapos ang tigas ng sipon. Pero kapag naka-humidifier kami pag gabi, hindi nagbabara yung ilong niya and also hindi naninigas yung sipon. So ito guys, itong mga pinakita ko is binibigyan lang namin kayo ng insights kung ano ba yung ginamit namin para makarecover si baby ng mabilis at saka comfortable. So, importante pa rin talaga na magsadya tayo sa mga pedya para magtanong kung ano ba yung best for babies natin.